Kim Chiu, binatikos ang pagiging matapang ni Senador Marcoleta. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po. Welcome po muli kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon po mga guys ay ito po yung trending ngayon sa social media na itong si actress na si Kim Chiu ay talagang bumanat, binanatan itong si Senador Marcolita dahil nga po sa pagiging matapang. Kasi alam naman natin mga kababayan na gano'n talaga yung mukha niya na matapang at saka hindi lang doon dahil kapag alam niya na nasa katotohanan siya, talagang matapang talagang ito si Senador Rodante Marcolita. Kilala natin yan mga kababayan. Basta't nandun siya. Ngayon mga kababayan, binanatan, bumanat itong si pero kalaunan siguro mga ilang oras lang ay binura, pero bago ito binura ni Kim Chiu, ang kanyang sinabi ay na-screenshot na ito ng mga ibang mga social media na nag-aabang din ng mga sikat na nagpo-post sa mga FB o mga Instagram. Ngayon guys ay kumalat na. Kaya ito po ay ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video. At ngayon guys, ito nga po ang sinabi ni Kim Chiu. Isinulat ko ito kasi wala akong isang cellphone. Sabi nga niya dito, bago niya ito burahin, Marcolita woke up anxious. He is always angry, always picking a fight. This is the same way. He went all out pushing for ABS-CBN shutdown. Alam natin yan mga babayan, yung katapangan ni Rodante Marcolita noong panahon na nasa persecute ang ABS-CBN hanggang ito po ay nag-shutdown. At nagsimula ito dahil sa kanya. Nakita dito ni Kim Chiu. Kaya siguro parang nakikita din niya ngayon itong ginagawa ni Marcolita. At sabi niya dito, it's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Napakatindi yung pagkasabi niya. As a citizen, I can only hope and pray by the grace of God that this time accountability wins. Let the guilty face justice, not lies, not abuse. It's time for the darkness to end. Yun ang kanyang parang meron din siyang dito pinapaalala na sana matapos na itong kadiliman na ito. Kasi alam naman natin mga babayan, itong si Marcolita, sa ngayon sa flood control scandal, talagang hindi natin alam kung nasaan ba siya. Kung siya ba ay kakampi sa katotohanan o talagang tinatakpan niya yung yung katotohanan na kung mayroon siyang tinatakpan na tao, pinoprotektahan. Di ba mga kababayan? Ito yung nakikita ng tao ngayon bilang mga taga-observer o taga-masid sa nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya itong sinabi ni Kim Chiu, parang nakikita niya yung nangyari nung panahon bago mag-shutdown ng ABS-CBN dahil sa kanya. Nandun yung katapangan ni Marcolita, talagang ipinakita hanggang ito ay nagtagumpay sa kanyang sinabi dahil nga mayroon talaga siyang mga ebidensya at pinanghahawakan ng mga katibayan. Kaya walang nagawa ang ABS-CBN kundi mag-shutdown. Kaya ngayon mga guys, parang ganun ang nakita ni na talagang natatakot. Ang binatikos niya dito yung katapangan talaga na sana daw ipag-pray daw natin na sana makita
magtagumpay itong tinatawag na accountability at lahat ng mga guilty ay maparusahan, 'di ba, mga kababayan? At hindi manaig yung kasinungalingan. 'Yun ang sinasabi mga kababayan na 'di natin talaga makikita dito, eh. Merong mga nagsasabi kay Marcolita kung nasaan ba siya, ano bang pinoprotektahan niya, kung siya ba ay kasama sa sugpo sa ano, sa ano na ito, yung problema na ito ng katiwalian. Kaya i-money ito mga kababayan ng batikos sa social media, pero binura din ito ni ano, ni Kim Chiu. Kaya ngayon, usap-usapan pa rin hanggang ngayon kahit sa TikTok, sa FB, sa Instagram, talagang napakatindi. Iba talaga kapagka, ah, iba ang dating sa ano, bilang isang personalidad na sikat. Konting post lang talagang napakarami yung nag-aabang. Konting komento lang, maani agad ng batikos. Pero marami din ang kumampi kay Marcolita. Alam naman natin napakatapang ni Marcolita at talagang kung ano yung talagang paninindigan niya, hindi niya talaga ito babaliin. Talagang doon siya, mga kababayan. Matalino din ito at hinangaan ko rin ito dati mga kababayan. Ngayon, hinangaan ko pero hindi ko alam kung nasaan ba siya ngayon. Kung nandun ba sa katotohanan o talagang siya ay pumoprotekta doon sa mga taong sangkot sa mga katiwalian. Pero di natin alam. Abangan na lang natin mga kababayan kung ano ba talaga ang mangyayari sa katapusan ng kaguluhang ito tungkol sa flood control scandal. So, yun lang mga kababayan. Ano ba masabi ninyo dito sa sinabi ni Kim Cho? Ilagay nyo lang po sa comment section. Dapat ba siya manahimik? Kasi minsan mga kababayan, ngayon, pati mga artista ay sumasali na rin sa bangayan ng politika. Dapat doon lang sila sa pagiging isang entertainment mga kababayan. Kaya hanggang dito lang mga kababayan ay ano man ang komento ninyo, ilagay nyo lang po ulit sa comment section. Ngayon, ako po ay magpapaalam na. Magkita-kita po muli tayo sa sunod na mga video. Maraming salamat po sa inyong oras at panonood. God bless you all.